Samantala, si Hans, ang kanyang pangalawang avatar, na nagtataglay ng natatanging kasanayang vitality, ay nakatayo sa pasukan sa isang lungsod sa silangang bahagi. Namingiti sa kanyang mukha, tinakpan niya ang kanyang mga mata mula sa araw habang siya ay tumitingin sa hindi pamilyar na skyline. Sa wakas ay nakarating ako rito, sabi niya, may bahid ng pananabik sa kanyang boses. Naalala niya ang mga salita ni Malcolm tungkol sa lungsod na ito, at pagkatapos na makita ito sa kanyang sarili, napagpasyahan niya na hindi nagsinungaling ang matanda. Pagpasok sa lungsod, naisip ni Hans ng malakas, ito ang aking debut, sa ibang mundo. Ngunit kahit na hinangaan niya ang mataong kapaligiran, mayroong isang bagay na hindi tama. Bagaman ang lahat ay nasa unahan pa, idinagdag niya, habang sinisiyasat ang lugar. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa mas malalim na bahagi ng lungsod, napagtanto niya ang isang bagay. Bakit napakawalang tao ng lungsod? Tila ang mga lokal ay hindi masyadong nagbibigay pansin sa mga bagong dating. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain na parang ang mga estranghero ay isang normal na pangyayari, hindi man lang tinitingnan si Hans. Pagkatapos, sa isang kalapit na eskinita, isang magnanakaw ang bumaling sa kanyang kasama, si Diana, at sumigaw, biro ba ito? Itinuro niya ang isang mapanuri na daliri sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Binalaan na kita, nanginginig si Diana, tiniklop ang kanyang mga kamay sa isang posisyon ng panalangin at humingi ng paumanhin, humihiling ng kaunting oras pa. Ang tono ng magnanakaw ay naging mas matalim. Gusto ko ng 2 silver coin mula sa inyong dalawa, hiling niya. At mayroon kayong 3 araw. Walang pera, kung gayon wala ng ibang pagpipilian. Si Hans, na casual na nagmamasid sa eksena mula sa sulok ng kanyang mata, ay naisip sa sarili, mga lokal na magnanakaw at isang batang babae na minamanipula. Napakakaraniwan. Siya ay magpapatuloy na sanang maglakad. Hindi interesado sa pagiging kasangkot, ngunit may ibang plano ang kapalaran. Habang si Diana ay tumalikod at sinubukang tumakas mula sa mga magnanakaw. Nabangga siya kay Hans. Siya ay natigilan pabalik, agad na ibinaba ang kanyang ulo sa paghingi ng paumanhin. Pasensya na, bulong niya, hindi alam kung sino siya. Mag-usap tayo, sabi ni Hans, ang kanyang tono ay kalmado habang sinusuri niya siya. Gaano mo kakilala ang lungsod na ito? Malinaw sa kanya na kakailanganin niya ng isang gabay. Sino ka, Tito? Tanong niya, nagulat sa biglaang tanong ng estranghero. Ngumiti si Hans, hawak ang 2 silver coins sa kanyang kamay. Ako ay isang potensyal na employer, sabi niya, lumalaki ang kanyang ngiti. Baka maaari nating pag-usapan ang mga tuntunin. Nanlaki ang mga mata ni Diana habang tinatitigan niya ang mga silver coins, ang pangako ng pera ay nakakuha ng kanyang atensyon. Mabilis siyang pumayag, at ang 2 sa kanila ay naglakad sa mga kalye patungo sa isang inn. Nang sila ay dumating, itinuro ni Diana ang gusali. Ang inn, na ito ay isa sa mga pinakamahusay na lugar na makikita mo rito, sabi niya, halatang ipinagmamalaki ang kanyang pagpili. Ano sa tingin mo, Hans? Ngayon ay mas nauunawaan ang kanyang sitwasyon, tumanggo ng nag-iisip. Masasabi niya sa paraan ng kanyang pagsasalita na hindi naging madali ang buhay para sa kanya. Si Diana ay halos hindi nakakakita ng pera, nagpapakahirap na alagaan ang kanyang may sakit na kapatid pagkatapos na mawala ang kanyang mga magulang. Nabanggit din niya kung paano hindi niya mabayaran ang lokal na buwis. Bilang tugon, ibinigay ni Hans sa kanya ang isang silver coin, at ang mga mata ni Diana ay kumislap sa pasasalamat. Okay, sabi ni Hans na may ngiti. Darating ka sa akin bukas sa sandaling magising ka. Maaari nating pag-usapan ang iyong bayad noon. Mabilis na pumayag si Diana at sa ganoon, siya ay naging gabay niya, kumikita ng 2 silver coins sa isang araw. Nang gabing iyon, humiga si Hans sa kama sa inn, ang kanyang mga kamay ay nasa ilalim ng kanyang ulo habang ginagawa niya ang kanyang sarili na komportable. Well, naisip niya, magpapanggap ako na gumagawa ako ng isang mabuting gawa, kahit na gusto niya lang akong nakawan. Tumawa siya sa sarili at naghanda para sa gabi, ang kanyang mga iniisip ay lumilipad habang siya ay naghahanda para sa anumang maaaring dalhin ng susunod na araw. Si Heinz ay umupo sa kama, kinakamot ang kanyang ulo sa pagkadismaya. Ang kama ay napaka-komportable, at sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi siya makatulog.
Siya ay nagpagulong-gulong ng sandali, ngunit pagkatapos ay isang biglaang pagbahin mula sa labas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pagkausisa ay tumaas. Bumangon siya at lumakad sa bintana, dinidiin ang kanyang kamay sa salamin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla habang nakita niya si Diana na nakaupo sa lupa sa labas, nakasandal ang kanyang likod sa kahon. Hoy, siya ba yan? Bulong niya sa sarili. Tumingin si Diana sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay ngumiti, nagwagayway at bumati. Hello, sigaw niya sa kanya. Nainas si Hines. Anong ginagawa mo dyan? Sigaw niya, halatang naiinis. Bakit mo ako hinihintay? Pagkatapos ng isang sandali, sila ay magkasamang nakaupo sa lamesa na kumakain ng agahan. Sumimangot si Hines habang kumakain siya, ang kanyang pagkadismaya ay kumukulo pa rin. Hindi mo dapat gawin yun muli, sabi niya, sinusubukang maging istrikto. Sa susunod, maghintay ka hanggang sa mas malapit sa tanghalian. Si Diana, habang inunguya ang isang piraso ng pagkain, ay tumanggaw ng wala sa loob. Oo, tito, sabi niya. Tinitigan siya ni Hines ng masama. Sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong tawagin sa ganyan, sagot niya, ang inis ay gumapang sa kanyang boses. Tiningnan niya siya, pagkatapos ay tumingin sa piraso ng tinapay sa kanyang plato. Busog ka na ba? Tanong niya. Oo, ayos lang ako, sagot ni Hines. Maaari mo itong kunin kung nagugutom ka. Na may ngiti, kinuha ni Diana ang tinapay at isinilid ito sa kanyang bag. Salamat, sabi niya, nagpapasalamat. Ang bayan na kinaroroonan nila ay tinatawag na Ozono, isang maliit na nayo na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng kaharian ng Tolya. Habang naglalakad si Hines at Diana sa mga kalye, napansin ni Hines ang isang kakaibang bagay. Idinadaan niya ang kanyang kamay sa isang drawing sa pader, na nagpapaalala sa kanya ng mga ordinaryong medieval towns. Ngunit may isang bagay tungkol sa simbolo na paulit-ulit sa buong bayan ay parang hindi tama. Ang simbolo na ito, kakaiba, bulong niya, ang kanyang pagkausisa ay lumalaki. Sinuri ni Hines ito ng mas malapit at sinabi, mukhang pintura, ngunit may isang bagay na hindi tama. Lumapit si Diana upang tingnan ng mas malapit, at ang kanyang mukha ay dumilim. Dugo, sagot niya, ang kanyang tono ay seryoso. Napakurap si Hines, hindi muna naniwala. Inamoy niya ang simbolo at nagbigay ng isang walang paniniwala na tingin. Totoo ba iyan? Tanong niya. Si Diana, nang hindi nag-aalinlangan, ay sumagot, hindi ka ba kumain ng venison soup, kahapon? Bumaling sa kanya si Hines sa pagkabigla, napakurap sa hindi paniniwala. Paano mo nalaman? Tanong niya. Na may ngiti, itinuro ni Diana ang kanyang ilong at sinabi, mayroon akong napakagandang amoy. Nakita ni Ay na ito ay kamangha-mangha. Isang magandang amoy. Naisip niya, iyon ba ang kanyang special skill? Nagpatuloy sila sa paglalakad sa mga kalye. Si Hines ay nag-iisip pa rin sa mga implikasyon ng kanyang sinabi. Nagtanong siya, ano ang ibig sabihin ng simbolo? Nag-alinlangan si Diana ng sandali, pagkatapos ay sumagot. Ito ang sagisag ng Verit Guild, na kumokontrol sa lugar na ito. Ngunit bago niya matapos, siya ay natigilan, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Nagsimula siyang dahan-daang umatras, nabangga kay Hines. Anong problema? Tanong ni Hines, na alarma sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Ang mga mata ni Diana ay lumingon ng kinakabahan. Ang amoy na iyan, sabi niya, ang kanyang boses ay mahigpit. Sumimangot si Hines. Anong amoy? Tanong niya, hindi sigurado kung ano ang kanyang sinasabi. Huminga ng malalim si Diana, ang kanyang mga mata ay nakapikit habang siya ay nagfo-focus sa amoy. Pagkatapos, nang may pagka-urgent, siya ay tumalikod, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Bagong luto na tinapay, sigaw niya. Kailangan kong subukan. Si Hines, nalito ngunit natutuwa, ay nagtanong. Hindi ba't kumain ka lang kanina? Itinuro ni Diana ang unahan. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pag-asa. Gutom na naman ako, sabi niya, halatang na-e-excite sa amoy. Sinundan nila ang amoy sa isang eskinita na humantong sa isang pinto. Nang sila ay sumilip sa loob, bumagsak ang sikmura ni Hines. Sa likod ng pinto ay isang bangkay. Ang walang buhay na katawan nito ay nakalatag sa lupa.
Ang amoy ng tinapay ay naroon pa rin sa hangin, ngunit ang paningin ng bangkay ay ginawang malinaw na mayroong isang masama na nangyayari. Pagkatapos ng ilang araw, nakatayo si Hines sa isang pader, nakatiklop ang mga braso, naghihintay ng walang pasensya. Hindi pa siya nalilate dati, bulong niya. Mayroong isang bagay na mali. Pagkatapos, isang magnanakaw ang lumapit sa kanya, isang ngiti sa kanyang mukha. Hoy, kasama, tawag ng magnanakaw, na nakakuha ng atensyon ni Hines. Tiningnan ni Hines ang magnanakaw sa pagkabigla, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Ang magnanakaw, nakatiklop ang mga braso at mayabang, ay nagsabi, dapat tayong mag-usap. Nakaramdam si Hines ng isang sandali ng pagkadismaya, iniisip sa sarili, nakarating na ba talaga sa ganito? Sa susunod na sandali, ibinigay niya sa mga magnanakaw ang isang dakot ng silver coins, nag-aalok sa kanila ng isang ngiti. Kunin niyo ito, sabi niya, sinusubukang manatiling kalmado. Hindi sila marami, ngunit sana ay makatulong sila na mapanatili ang ilang pakiramdam ng kaayusan ng publiko. Nagpalitan ng tingin ang mga magnanakaw, pagkatapos ay kinuha ng isa sa kanila ang isang silver coin, isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Mukhang mabilis tayong nakakita ng isang karaniwang wika, sabi niya, halatang naaliw. Naisip ni Hines sa sarili, nagdala ako ng pera para lang sa ganitong uri ng sitwasyon. Ngunit pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang bagay. Ang magnanakaw ay may simbolo sa kanyang leeg, isang bagay na mukhang katulad ng sagisag na nakita ni Hines sa mga pader ng lungsod kanina. Ang kanyang mga iniisip ay naging madilim. Binalaan ako ni Diana na iwasan ang mga eskinita. Kailangan nating umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hindi mapigilan ni Hines na magtaka kung gaano katikot ang babae, dahil sa kung gaano siya natakot sa mga thugs. Lumayo ang mga magnanakaw, ngunit ang isa sa kanila ay bumaling sa isa pa at nagtanong, bakit mo kinuha ang batang ito? Ang kanyang kasama ay sumagot ng walang halaga, paano ko malalaman, gago? Sinusunod lang namin ang mga utos. Ang salitang iyon ay tumama kay Hines tulad ng isang suntok, batang ito, naisip niya. Huwag mong sabihin sa akin na kinuha ng dalawang bastards, na iyon si Yin. Nang hindi nag-iisip, sumigaw siya pagkatapos nila. Sandali lang. Nagulat na tumalikod ang mga magnanakaw, tinitingnan siya ng may pagkausisa. Kinuyam ni Hines ang kanyang kamao. Nakakainis. Ang timing, ay ang lahat sa mga sitwasyon na tulad nito. Kung magiging mapanganib ang mga bagay, maaari ko lang ay cancel ang tawag. Pinilit niya ang isang ngiti, sinusubukang manatiling kalmado. May isang bagay na gusto kong malaman. Sa sandaling iyon, biglang tumawag sa kanya ang boses ni Diana, at siya ay lumingon sa pagkabigla. Ha, Diana, ang magnanakaw, na ngayon ay nagpapalabas ng kanyang kamao na may naiinis na ekspresyon, ay nagsabi, kaya, ano ang interesado sa iyong kaibigan? Nagbigay si Hines ng isang awkward na ngiti, sinusubukang panatilihin ang usapan na magaan. Sapat ba ang silver na ibinigay ko? Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang isa sa mga magnanakaw na may isang bag sa kanyang mga kamay. Kinuha nila ang lahat, sabi niya ng walang halaga, tinapon ang bag sa gilid bago bumaling patungo kay Hines. Ang ekspresyon ng magnanakaw ay tumigas. At nasaan ang natitira? Dapat ay matagal ka nang nakipagkita sa amin. Tinamaan siya ni Hines ng isang masamang tingin. Alam mo ba kung gaano karami ang ibinigay ko sa iyo? Sa sandaling iyon, ang mukha ni Diana ay bumagsak at ang mga luha ay nagsimulang mabuo sa kanyang mga mata. Nawawala ang maliit kong kapatid, sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Nagsisimula pa lang siyang gumaling. Kaya na niyang kumain ulit, ngunit ngayon hindi ko siya mahanap kahit saan. Ang isip ni Hines ay tumakbo habang naaalala niya ang usapan na narinig niya sa pagitan ng mga magnanakaw. Maaari ba silang mag-usap tungkol sa kapatid ni Diana? Tanong niya, ang kanyang boses ay may bahid ng hinala. Maaari bang si Vork? Tumingin sa kanya si Diana, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi, bulong niya, habang umiiling sa kawalan ng pag-asa. Sumimangot si Hines at nagtanong ng malumanay. Anong ibig mong sabihin? Ang mga luha ay dumadaloy sa mga pisngi ni Diana. Kinuha talaga nila siya, sabi niya. Mamamatay si Aaron kung sasaktan nila siya. Ang puso ni Hines ay bumagsak habang pinanood niya siyang bumagsak sa harap niya.
ang bigat ng kanyang mga salita ay lumubog sa kanyang isipan. Lumuhad siya sa tabi niya, sinusubukang aliwin siya sa abot ng kanyang makakaya. Huwag kang mag-alala ng sobra, sabi niya ng malumanay. Kung gusto nila ng ransom, babayaran ko ito. Hindi ka mag-iisa sa ganito. Ngunit si Diana, ang kanyang boses ay halos isang bulong, ay bamulong ng hindi makapaniwala. Kinuha talaga nila siya. Mamamatay si Aaron. Ang puso ni Hines ay tumibok ng malakas sa kanyang dibdib habang ang mga salita ni Diana ay tumama sa kanya tulad ng isang malamig na pagkabigla. Dugo, sabi niya. Inulit niya ang salita ng hindi makapaniwala. Bakit dugo? Tanong niya, nahihirapan na maunawaan. Si Diana, nanginginig pa rin sa takot, ay nagawang umupo. Ang lungsod na ito, bulong niya, nanginginig ang kanyang boses, ay isang warehouse, para sa mga buhay na blood bags, para sa mga vampira. Ang isip ni Hines ay umikot habang ang bigat ng kanyang mga salita ay lumubog sa kanyang isipan. Bago pa man niya ito maproseso ng mas malalim, isang boses mula sa itaas ang pumutol sa tensyon. Isang vampira ang nakatayo sa bubong, ang kanyang figure ay nakabalangkas laban sa paglubog ng araw. Ang amoy ng dark mana ay malakas, sabi niya ng may mababa, malupit na ngiti. Pinatay ba nila ang isa't isa para sa fragment of the Immortal King? Ang malas. Gusto ko itong sirain kapag ganap na itong matured. Tinitiklop ng vampira ang kanyang mga braso, lumalaki ang kanyang ngiti habang nagpapatuloy siya. Hindi ko alam kung sino ang nagnakaw nito, ngunit alam ko kung saan ito pupunta. Kaya, ang paghahanap sa magnanakaw ay hindi magiging mahirap. Si Hines, na pinoproseso pa rin ang kakaibang sitwasyon, ay tumingin kay Diana, ang kanyang ekspresyon ay nalilito. Isang vampira, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Tumango si Diana. Oo, mga vampira, ang Var Alex at lahat ng iba pang organisasyon sa lungsod na ito. Lahat sila ay pinapatakbo ng mga vampira. Kahit na makatakas ka sa lungsod, wala sa atin ang makakaligtas. Lahat sila ay konektado at hahanapin nila tayo. Inilibing niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, umiiyak. Sinusubukan namin ang aming makakaya na lumaban, ngunit isa-isa kaming kinukuha. Sa huli, alam ko kung ano ang mangyayari sa atin. Inabot ni Hines, ng dahan-dahan, hinawakan ang kanyang mukha at pinilit siyang makipag-usap sa kanya. Makinig ka sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Kung totoo ang sinasabi mo, wala tayong masyadong oras. Alam mo ba kung saan nila dinala ang iyong kapatid? Nag-alinlangan si Diana, tumingin sa lupa. Tiningnan niya siya, ang kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bamulong, hindi ko alam, ngunit kung susubukan mong tulungan ako, magiging mapanganib ito. Hindi ka rin makakaligtas. Ngumiti si Hines, bagaman ang bigat ng sitwasyon ay nananatili sa hangin. Huwag kang mag-alala tungkol doon, sabi niya ng may kumpiyansa. Alam ko kung paano labanan ang mga scoundrels na ito. Magtatagumpay tayo sa ganito. Sa kanyang isipan, ang misyon na iligtas ang babae at alamin ang masamang operasyon sa lungsod ay nagsimula pa lamang. Pagkatapos ng ilang sandali, sa isang madilim na tavern, isang grupo ng mga magnanakaw ang nakaupo sa paligid ng isang lamesa, tumatawa at naglalaro ng baraha. Ang isa sa kanila ay nagtapon ng mga silver coins, sa lamesa, tumatawag, lahat ng in. Ang kanyang kasama ay tumingin sa kanya ng may ngiti. Saan nakakuha ng ganitong kalaking tumpok ng pera ang isang may utang na tulad mo? Sam Andel ang unang magnanakaw at ngumiti. Ninakawan ko ang isang gago kaninang umaga. Nakakuha ako ng isang magandang kita. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng tavern ay bumukas ng may malakas na pagbagsak. Ang mga magnanakaw ay lumingon sa pagkabigla sa tamang oras upang makita si Hines na pumasok sa silid, ang kanyang ekspresyon ay determinado. Isa sa mga magnanakaw ang tumayo ng may pangungutya. Ano ito? Sabi niya, habang naglalakad patungo kay Hines. Sino ang gago na ito? Ang kanyang kasama ay ngumiti. Siya ba ay isang bagong gago na nag-iisip na maaari niya kaming hamanin? Itinaas ng magnanakaw ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang kaibigan, tinitingnan si Hines mula ulo hanggang paa bago sabihin, kaya, ikaw ang gago na ninakawan namin. Dumating ka para bigyan kami ng mas maraming pera, hindi ba? Hindi natinag si Hines. Nanatili siya sa kanyang pwesto, ang kanyang mga mata ay matigas sa pagiging determinado.
Samantala, malapit sa pasukan ng tavern, sa dingding na may simbolo ng vampira, dahan-dahang tumulo ang dugo mula sa isang sugat. Isang gwardya ang nakahiga, ang kanyang sirang katawan ay nakasandaw sa dingding. Nangungutya ang magnanakaw sa eksena. Anong nangyari sa mga gwardya? Tanong niya, binigyan mo ba siya ng isang barya o isang bagay? Ang ekspresyon ni Hines ay dumilim habang nakikipag-ugnayan siya sa tingin ng magnanakaw. Hindi ako magtatanong muli, sabi niya ng tahimik, ngunit may isang nakamamatay na gilid sa kanyang boses. Saan niyo dinala ang bata? Ang mukha ng magnanakaw ay puno ng hindi paniniwala. Ano? Sabi niya, habang itinaas ang kanyang daliri patungo kay Hines. Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang kinakaharap mo? Sa isang kisap mata, kinuha ni Hines ang isang kutsilyo mula sa kanyang sinturon at itinulak ito ng diretso sa lalamunan ng magnanakaw. Ang lalaki ay huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay malapad sa pagkabigla habang ang dugo ay nagsisimulang tumulo. Alam ko kung sino ka, sabi ni Hines ng malamig, pinapanood ang buhay na umaalis sa magnanakaw. Ikaw ay scam. Nananalangin ka sa mga pamilya upang masiyahan ang iyong sariling makasariling kagustuhan. Habang bumagsak ang magnanakaw sa sahig, ang iba sa tavern ay tumahimik, malapad ang mga mata sa takot. Nakatayo si Hines sa ibabaw ng bumagsak na katawan, ang kanyang kutsilyo ay kumikinang sa madilim na ilaw, handa na harapin ang anumang susunod. Ang misyon ay malayo pa sa tapos. Nakatayo si Hines sa gitna ng mga bumagsak na magnanakaw, ang kanyang paghinga ay mabigat habang ang bigat ng laban ay nananatili. Ang kanyang kutsilyo ay nakabaon ng malalim sa kanyang balikat, ngunit hindi siya natinag. Ang dugo ay tumutulo mula sa sugat, ngunit wala siyang oras upang mag-focus dito. Marami pa ring mga kaaway sa paligid. Bakit ang dami? Bulong niya sa sarili. Nawala na siya sa bilang kung gaano karaming magnanakaw ang kanyang sinagupa sa kaguluhan. Ang bawat isa ay mabilis na pinatay. Ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at ang mahiwagang mga kasangkapan na dinala niya, ay nagbibigay sa kanya ng isang makabuluhang bentahe. Ngunit ngayon ay mas marami pa ang bumababa sa hagdan. Inalis niya ang kutsilyo mula sa kanyang balikat ng may pagsimangot, ang kanyang tingin ay sinisiyasat ang silid. Ilang mga bagong magnanakaw ang lumitaw sa tuktok ng hagdan, tumitingin sa kaguluhan sa ibaba. Ang isa sa kanila ay sumigaw, ano ang lahat ng kaguluhan? Sino ang lalaking ito? Natigilan si Hines ng sandali, naiinis sa kanyang sariling kawalan ng pag-iingat. Nakakainis, naisip niya. Ang kanyang bibig ay nagdulot ng problema sa kanya muli. Hindi ito ang oras para sa walang ingat na pag-uusap. Mayroon pang mga sigaw mula sa gusali, na lumalakas habang tumataas ang labanan. Ang mga magnanakaw ay patuloy na dumarating isa-isa. 6-7 tila walang katapusan. Sa huli, si Hines ay nakatayo ng mag-isa sa gitna ng mga bumagsak na katawan, humihingal, pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang balikat ay kumirot kung saan ang kutsilyo ay tumama, ngunit wala siyang oras upang isipin ito ngayon. Ang kanyang focus ay sa magnanakaw, na buhay pa, umuungol sa ilalim niya. Lumakad siya, patungo sa magnanakaw, inilagay ang kanyang paa ng matatag sa kanyang ulo. Hoy, malaking lalaki, sabi niya nang may pangungutya. Saan mo dinala ang batang lalaki na nakuha mo ngayon? Ang magnanakaw, na tulala pa rin at umuungol sa sakit, ay tumingin sa kanya. Sa tingin mo sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngalit niya, ikaw ay isang tagalabas, hindi ba? Hindi mo man lang alam kung sino ang nasa likod nito. Pagsisisihan mo ito. Ang ekspresyon ni Hines ay dumilim, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bakal. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod nito, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Hahanapin ko ang batang lalaki, at sisiguraduhin kong magtatapos ang iyong maliit na laro rito. Naghirap ang magnanakaw sa ilalim ng paa ni Hines, ngunit hindi siya papayag na bigyan siya ng anumang puwang. Lumapit siya, bumubulong, sabihin mo sa akin kung nasaan siya, at gagawin ko itong mabilis. Kung hindi, makikita natin kung gaano katagal ka tatagal. Ang magnanakaw ay umungol sa pamamagitan ng kanyang nakakuyong ng ngipin, ngunit nakita ni Hines ang takot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang yabang, ang lalaki ay natatakot. Hay, hindi ko alam kung saan nila siya dinala, sabi ng magnanakaw. Ngunit ang pinuno, siya ang mayroong lahat ng mga sagot.
Mayroon siyang isang lugar malapit sa lumang Hill Inn. Pumunta ka doon kung gusto mong hanapin ang bata. Nanliit ang mga mata ni Hines. Ito ang pagkakataon na kailangan niya. Ang Hill Inn. Nakuha ko. Siya ay tumayo sa ulo ng magnanakaw at tumalikod, patungo sa pinto. Habang ginagawa niya, naisip niya sa sarili, hindi pa ito tapos. Marami silang kinuha mula sa bayan na ito, at tatapusin ko ito. Umalis siya sa tavern, ang bigat ng misyon ay mabigat sa kanyang mga balikat. Wala nang balikan ngayon. Pagkatapos ng ilang oras, binuksan ni Hines ang pinto sa silid. Nakita ang batang lalaki na nakaupo sa sahig, tinanong niya, ito ba si Aaron? Nanginginig sa takot, hinawakan ni Aaron ang kanyang ulo, at humingi ng awa. Ang avatar, ay lumuhod, inabot ang isang kamay sa kanya, at siniguro siya, huwag kang matakot. Ang kapatid ni Aaron ay humiling para sa kanyang pagliligtas. Nalilito, nagtanong si Aaron, kilala mo ang kapatid ko? Sa sandaling iyon, isang vampira sa anyo ng paniki ang lumipad sa eksena. Bumaling si Hines kay Aaron, na nagkukumpirma, totoo. Ipaliwanag ko ang lahat kapag nakalabas na tayo rito. Ngunit una, kailangan nating umalis. Ang vampira ay lumapag sa bintana at lumipat sa kanyang anyo ng tao. Tinitigan si Hines, nangungut siya. Sino ka? Paano ka naglakas loob na hawakan ang pagkain ko sa aking restaurant? Natigilan si Hines, nakakaramdam ng isang masamang presensya sa likuran niya. Tinukso siya ng vampira, na nagsasabing, ikaw ba ay mula sa isang panata ng pagsuway? Kinuha si Aaron sa balikat, naisip ni Hines. Isang vampira. Nagpatuloy ang vampira. O baka ikaw ay kapatid ng batang ito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga nagtatanggol sa amin? Ngumiti ang avatar, nang may panunukso, ako. Isang tagalabas lang na ninakawan ng iyong mga rabble. Pinuprotektahan si Aaron, idinagdag niya, isang purong coincidence, na tinulungan ko ang batang ito. Inabot ng vampira ang isang kamay at ngumiti. Talaga, ang boring. Mas gusto ko ang aking mga pagkain na masigla. Pareho kayong mamamatay rito. Habang ang vampira ay nagpaputok ng isang mahiwagang projectile, na sum-air sa mga paligid, pinrotektahan ni Hines si Aaron sa kanyang katawan, sumisigaw, takbo. Ang avatar, na ngayon ay nakahiga sa lupa sa gitna ng natapong alcohol, ay humihingal ng mabigat. Umupo siya, napansin ang amoy ng liquor, at bamulong, alcohol. Isang barrel, ba iyan? Hinagod niya ang ulo ni Aaron, nagtatanong, ayos ka lang ba? Ito na, kailangan mong magmadali at lumabas. Pagkatapos, ang vampira ay lumapag sa malapit, nangungut siya, naiwasan mo. Mas mabilis ka kaysa sa inaasahan ko. Isang magandang warm-up bago ang hapunan. Ang vampira ay lumundag na may mga nakaunat na kuko, ngunit itinulak ng avatar. Si Aaron patungo sa pinto, sumisigaw, takbo at huwag lumingon. Hawak ang kanyang espada, hinaharangan niya ang atake. Ngunit napansin ang mga kuko ng vampira na lumalaki. Tinusok nila ang kanyang katawan habang ang vampira ay nangungut siya na pinupuri ang kanyang mga kakayahan Sir Generation. Hinuyam ni Hines ang kanyang ngipin, na pagtanto na ang agwat ng kapangyarihan ay napakalaki. Ang vampira, dinidilaan ang kanyang mga labi, ay nagsabi, hindi inaasahan, ngunit gagawa ka ng isang magandang pagkain. Sa kabila ng sakit, naisip ni Hines, kung mag-alinlangan ako, mamamatay ako. Inihampas niya ang kanyang kamay, ngunit madaling pinutol ng vampira ito. Tumatawa, nako, kakayakan muna kita bago ako kumain. Itinaas si Hines sa hangin sa kanyang mga kuko, ipinahayag ng vampira, dito magtatapos ang iyong paglaban. Habang siya ay lumapit sa leeg ni Hines, naisip ni Hines, kung hindi sapat ang lakas, pareho tayong mamamatay. Mula sa kanyang bibig, naglabas siya ng isang nakatagong fire spell, nilamon ang lugar sa mga apoy. Nagulat, sumigaw ang vampira, ano ito? Isang fire magic tool. Tinatago mo ito. Itinapon sa lupa, napansin ni Hines ang alcohol na natatapon sa sahig. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Sumigaw ang vampira sa takot. Nababaliw ka, gusto mo ba kaming sunugin ng buhay? Inatake ng vampira, sinaksak ang katawan ni Hines. Tumatawa ng baliw, sinabi niya. Marupok na laman. Ngunit sinaksak siya ni Hines ng buong lakas, pinapailalim siya. Ikaw mismo ang nagsabi.
Mayroon akong malakas na katawan at magandang regeneration. Sapat na ba para sa iyo? Umungol siya. Sumigaw ang vampira, hindi, tumigil ka. Ngunit lumapit si Heinz, at sa susunod na sandali, isang pagsabog ang kumonsumo sa gusali. Sa gitna ng mga apoy, nakahiga si Heinz sa sahig, bumubulong, nakakabilib. Nakaligtas ako. Ang pagiging malakas ay may mga hamon. Isang abiso ang lumitaw sa harap niya. Mission complete. Tulungan ang malas na babae. Sa labas ng nasusunog na gusali, si Diana ay nakayakap sa kanyang kapatid, nakatitig sa impyerno. Tito, sigaw niya. Samantala, isang system window, ang nag-anunsyo, Avatar Heinz has died. The Avatar will respawn in 7 days. Nakatayo si Diana doon na pagod mula sa kanyang trabaho, pinupunasan ang pawis mula sa kanyang noo habang pinapanood niya ang lalaki na lumakad palayo. Naglilinis siya ng kanyang sapatos sa loob ng ilang oras. At ngayon na ang trabaho ay tapos na, sa wakas ay makakakuha siya ng isang sandali upang huminga ng malalim. Ang pera na naiwan sa lamesa ay isang maliit na call-iwan, ngunit magiging sapat ito upang makatulong sa mga bayarin sa susunod na araw. Ang kanyang mga iniisip ay lumipat sa mga pangyayari na nangyari kamakailan. Ang gusali na dati ay pinangyarihan ng kaguluhan ay ngayon ay wala ng iba kundi isang nasusunog na labi. Narinig niya na ang Avatar, na si Heinz ay natupok ng mga apoy, na nag-iwan sa kanya na magtaka tungkol sa kapalaran ng lalaki na tumulong sa kanya at sa kanyang kapatid. Ang mundo sa paligid niya ay kumislap, at isang bagong pamilyar na figure ang nakatayo sa harap niya. Si Heinz iyon, buhay, nakatayo sa gitna ng kalye na parang walang nangyari. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga benda, ngunit ang matinding aura na inilalabas niya ay ginagawang malinaw na bumalik siya sa paanuman. Nakatitig si Diana sa kanya, bukas ang kanyang bibig. Ang kanyang puso ay tumibok. Tito, ang mga mata ni Heinz ay lumambot at ngumiti siya ng mahina sa kabila ng sakit na halatang. Nasa kanya, sinabi ko sa iyo na babalik ako, sabi niya, ang kanyang boses. Ito ay noon na ang system window ay lumitaw sa harap niya, nag-aanunsyo na si Avatar Heinz ay muling nabuhay pagkatapos ng 7 araw. Ang kanyang muling pagsilang ay nakumpleto, at kasama nito ay dumating ang isang pakiramdam ng layunin, isang bagong misyon na isasagawa. Ang mga apoy mula sa pagsabog, ang kaguluhan, ang panganib, lahat sila ay nasa likod niya na ngayon. Ngunit alam ni Heinz na ito ay simula pa lamang. Anuman ang nangyari, anuman ang nasa unahan, siya ay handa na. At sa pagkakataong ito, hindi siya mabibigo. Dahan-daang lumapit si Diana sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala at ginhawa. Nandito ka talaga, buhay ka. Tumango si Heinz, nag-aalok sa kanya ng isang nakakapanatag na ngiti. Sinabi ko sa iyo na tutuparin ko ang aking pangako. Inabot niya ang kanyang kamay, isang kilos ng parehong pasasalamat at pagkakaisa. Maglakad tayo pasulong ng magkasama. At sa ganoon, nagsimula silang maglakad ng magkatabi, handa na harapin ang anumang hamon. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaupo si Heinz sa gilid ng kama, nakatitig sa system window, na malalim sa pag-iisip. Ipinapakita nito na ang interdimensional transfer ay tatagal ng 10 araw upang makumplito. Mas matagal kaysa sa inaasahan ko, bulong niya. Ngunit ayos lang iyan. Bigla, ang pader ay sumabog, at si Varric ay sumugod sa loob, hinawakan si Heinz sa leeg. Itinulak niya siya sa pader at umungol. Ito ang iyong gawa, hindi ba? Ang mga tracks mula sa gubat ay humantong ng diretso rito. Si Heinz na humihingal para sa hangin. Mga vampira, nalaman na ba nila? Nangungot siya si Varric. Ang tagalabas ay nasa jurisdiction ng aking pinatay na kamag-anak. Inakusahan niya, sa kabila ng kanyang pagpupunyagi, hindi makakuha si Heinz ng lakas upang lumaban. Anong halimaw, naisip niya, ang kanyang mga ngipin ay nakakuyom sa pagkadismaya. Lumapit siya, inamoy ni Varric ang hangin sa paligid ng leeg ni Heinz. Wala akong nararamdaman na aura ng dark magic, o ang dugo ng aking hari, naisip niya ng malakas. Si Heinz, na halos hindi makapagsalita, ay umungol. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Natutulog lang ako. Ngumiti si Varric ng may banta. Hindi mo naiintindihan, ha? Tingnan natin iyan. Hinayla si Heinz ng mas malapit, itinulak niya ang kanyang mga pangil sa kanyang leeg.
Magtatanong ako ulit ng dahan-dahan sa pagkakataong ito. Ang mga kasinungalingan ay hindi gagana. Nanginginig si Hines sa sakit, iniisip na babaliw ito. Bakit nangyayari ito sa akin muli? Ang system window ay nag-flash ng isang abiso. Entity appearance has changed. Vampire. Pinalabas siya ni Varric, humakbang pabalik habang lumitaw ang isa pang mensahe. Special skill acquired. Legacy of Lesser Blood. Ang super regeneration ni Hines ay pinalitan ng regeneration. Naglalabas pa rin ng isang napakalaking aura. Nagtanong si Varric, kaya, wala ka ba talagang kinalaman sa vow of disobedience? Naramdaman ni Hines ang mapanupol na awtoridad ng mas mataas na vampira, ang kanyang dugo ay sumisigaw para sa pagpapasakop. Lumunok ng mahirap, sumagot siya, hindi, Lord Varric. Ako ay isang simpleng manlalakbay lang. Sa kabila ng instinct na sumunod, alam ni Hines na ang kanyang kakayahang center of the mind, ay hinaharangan ang compulsion. Tumalikod si Varric, bumubulong, nagkamali ba ako? Pagkatapos ay inutusan niya, sundan mo ako. Mayroon tayong mahalagang mga bagay na dapat gawin. Ngumiti si Hines ng mahina. Ayos, pupunta ako at magtitipon ng ilang intel, habang nandito ako. Hindi nagtagal, dumating sila sa Aanta branch ng Vargelak clan. Sa loob, binati ng mga vampira si Varric ng may paggalang, bagaman ang kanilang mga mata ay nanliit kay Hines. Ang isa ay namutya, ano ito? Bagong dugo, isang babaeng vampira ang tumakip sa kanyang bibig ng may paghamak. Ano ang iniisip mo sa pagdadala ng Acecam na tulad nito? Bago pa man makaganti si Hines, lumitaw si Rose Alicia. Isang baso ng pulang likido sa kamay. Nagliliwanag, hinawakan niya ang kanyang braso. Hello, maliit na dugo. Ang tagal na nating hindi nagkita, sigaw niya. Ang kanyang masayahing pag-uugali ay nakakuha kay Hines ng hindi handa. Sino ang lasing na ito? Naisip niya, ipinakilala niya ang kanyang sarili ng may isang maliwanag na ngiti. Ako si Rose Alicia, at ikaw? Nag-alinlangan siya ngunit sumagot, Hines. Ibinigay ni Rose Alicia sa kanya ang baso. Huwag kang bastos. Pareho tayong lesser bloods, hindi ba? Narito, bagong piga na dugo. Inumin mo na. Tinitigan ni Hines ang baso, nagdedebate. Kung iinuman ko, baka maiwasan ko ang hinala. Kumuha ng isang maliit na paghigop, nakaramdam siya ng isang bugzo ng uhaw, kahit na sa pamamagitan ng kanyang mental filter. Nag-alala, naisip niya, ang pag-inom nito ay mapanganib. Hinaharangan ang lasa at amoy, ininom niya ang natitira sa isang higop. Masarap, sabi niya nang walang halaga. Inilipat ni Rose Alicia ang kanyang daliri sa kanyang pisngi na may isang mapaglarong ngiti. Gusto kita. Kung ikaw ay tao, uubusin ko ang iyong dugo. Tukso niya. Tumawa siya ng awkward. Tinawag mo akong lesser blood. Ano ang ibig sabihin niyan? Itinagilad ni Rose Alicia ang kanyang ulo, inilagay ang isang daliri sa kanyang baba. Ha, hindi mo alam ang tungkol sa mga ranggo ng vampira. Tanong niya nang hindi makapaniwala. Ang mga lesser bloods ay parang mga knights sa mga tao. Ang mga pure bloods, bagaman sila ay ang aristocracy. Halimbawa, si Lord Varric, ipinaliwanag ni Rose Alicia. Ang mga pinuno ng clan ay kilala bilang true blood, at sa itaas nila ay ang sacred blood. Huminto siya bago idinagdag, well, ito ay parang isang Diyos. Ang avatar ay nagtaas ng kilay. Isang Diyos. Tanong niya, tumango siya. Ang aming propeta, ang kailangan naming sundin ng walang tanong. Sa sandaling iyon, si Varric, na nakatayo sa ikalawang palapag, ay tinapik ang kanyang kutsara laban sa kanyang baso upang makakuha ng atensyon. Mukhang narito na ang lahat, anunsyo niya. Bumaba tayo sa negosyo. Tumahimik ang silid habang nagpatuloy si Varric. Ang mga fragments of the Immortal King ay nawala. Mula sa buong silid, si Pera, isang pure blood, na vampira, ay casual na inayos ang isang hibla ng kanyang buhok, nagmamasid sa mga paglilitis. Idinagdag ni Varric na pagpasyahan namin na ang mga fragments ay huling dinala sa lungsod, ngunit sa isang punto ay nawala sila ng walang bakas. Si Tupel, isa pang pure blood, ay tiniklap ang kanyang mga braso at nakinig habang iminungkahi ni Varric. Posible na dinala na sila sa loob ng lungsod. Tiningnan ni Hines sa itaas. Ang kanyang pagkausisa ay tumaas. Ang mga fragments of the Immortal King. Tanong niya,
Nagbuntong hininga si Rose Alicia, nagbigay sa kanya ng isang mapagpanggap na tingin. Hindi mo ba alam? Ang mga dark mages, mula sa isang tiyak na nayon ay nagtatanim ng mga fragments of the Immortal King. Kumunat ang noo ni Hines. At ang Oath of Defiance. Nasaan sila sa lahat ng ito? Hinarap ni Varric ang grupo. Mula ngayon, ang bawat isa sa inyo ay masusing mag-iimbestiga sa inyong mga itinalagang lugar. I-report ang anumang kaina-hinala agad. Nang maglaon, habang si Rose Alicia ay nagtatanggol sa kanyang sarili mula sa araw na may isang payong, siya ay bamulong, ang paglalakad sa araw ay sumisira sa aking balat. Si Hines, na nakatayo sa tabi niya at inaayos ang hood ng kanyang kapa, ay nagsabi, ang sikat ng araw ay nagpapahina sa atin. Hindi nakakagulat, ang parehong kanilang mga mukha ay kumikinang sa pawis. Nagpatuloy si Rose Alicia, kahit si Lady Perita, isang pureblood, ay naghahanap. Hindi tayo maaaring umupo lang at walang ginagawa. Nagbuntong hininga siya, gayunpaman, nakakagulat na nawala ang mga fragments. Ang paglipat sa kanila ay palaging isang abala. Bumaling si Hines sa kanya, na intrigue. Ibig mong sabihin nagkaroon kayo ng mga fragments of the Immortal King. Tumango siya ng casual. Ang mga Black Magicians, ay dating nagtatanim sa kanila. Inisip namin na maaari naming pagsamahin sila sa amin. Hinuyam ni Hines ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga iniisip ay tumatakbo. Anong pagkakataon? Tiningnan niya siya ng matindi at hinawakan ang kanyang mga balikat. Saan sila? Alam mo ba ang lokasyon ng mga fragments? Tumawa si Rose Alicia. Ako, paano malalaman ng isang tulad ko? Isang boses ang pumutol mula sa malapit. Sa tingin ko ay baka alam ko, sabi ni Diana sa pagitan ng mga kagat ng pagkain. Bumaling si Hines sa kanya sa pagkabigla. Ano? Ang mga fragments of the Immortal King. Alam mo kung nasaan sila. Nag-alinlangan na tumango si Diana. Sa tingin ko, ngunit matagal na, sabi niya, huminto upang ngumunguya. Halos isang taon na ang nakalipas, ako ay responsable sa paglilinis ng libingan. Bawat Biyernes, ang mga miyembro ng Vargulak Guild, ay bumibisita sa Stone Chamber, sa loob. Ngunit sa bawat pagkakataon mayroong isang masamang amoy doon. Ang isip ni Hines ay tumakbo. Dapat kong imbestigahan ito. Si Aaron, na nakaupo sa malapit, ay nagbuntong hininga sa pagkaunawa. Kaya pala palagi mo akong sinasabihan na lumayo sa libingan. Tumayo si Hines mula sa lamesa, tumango ng matatag. Salamat sa mahalagang impormasyon, Diana. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Mas mabuti para sa kanila na maging low profile, sabi ni Diana, hinawakan ang kanyang kamay at bumaling sa kanya na tila iba ang amoy niya ngayon. Maaari ba niyang sabihin sa kanya ang dahilan? Sinabi ni Sam Hyun na nagpapakita ng kanyang mga pangil na ang kanyang ilong ay hindi nagkakamali ngunit nangyari lang na hindi ito makakaapekto sa kanya kaya hindi siya dapat mag-alala. Tiningnan siya ni Diana sa pagkabigla. Sinabi niya ng malungkot habang hawak ang kanyang kamay at bumaling sa kanya na kung magkakasakit siya. Sumigaw si Diana na naglalabas ng kanyang leeg na ayos lang sa kanya kaya maaari siyang uminom ng ilan sa kanyang dugo. Sinabi niya na inunat ang kanyang kamay sa kanya sa takot na hindi lang siya iinom ng masyadong maraming dugo. Ang bida ay nakatitig sa kanya sa ganap na pagkabigla. Sumigaw siya, hinahampas siya sa ulo na dapat siyang kumalma. Sabi ni Sam Hyun, galit na sapat na siya, kaya mas mabuti na sagutin niya kung nasaan ang lugar na iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga sigaw ng sakit ay umalangaw-ngaw sa sementeryo. Tumayo ka ng tahimik, utos ni Tupol ng malamig, ang kanyang boses ay puno ng banta. Gusto mo ba talagang mamatay? Ang kanyang mga labi ay kulot sa isang malupit na ngiti. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Abutin mo ang iyong pinakamahusay na pagbaril sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan kitang ipapadala pabalik sa bahay. Ang lalaki, nanginginig sa takot ngunit mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata, ay naglabas ng isang matapang na sigaw at sumugod sa vampira. Si Tupol, hindi natinag, ay ngumiti at inactivate ang kanyang kakayahan. Ang lupit ko, sabi niya nang may panunukso habang ang mga pulang hibla ng dugo ay lumitaw at ginapos ang katawan ng lalaki. Nakikipaglaban ang lalaki, malawak ang kanyang mga mata at nagmamakaawa. Hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit habang ang kanyang dugo ay pinatuyo, ang kanyang mga iyak ay naging sigaw. Tumigil ka, pakiusap, tumigil ka.
Nagbuntong hininga si Tupol, na halos mukhang nababato. Ang dull nito, sumulyap siya sa isang malapit na lingkod at sumigaw. Linisin mo ang basurang ito at dalhin mo sa akin ang isang mas malakas para sa susunod na sakripisyo. Opo, Master, magalang na sagot ng lingkod, habang pinanghahawakan ang walang buhay na labi ng lalaki. Bigla, huminto siya, nakatitig sa lupa sa pagkabigla. Sandali, ano iyon? Nang walang babala, isang kawan ng mga kalansay ang sumalakay sa lingkod, nilaslas siya. Sumigaw si Tupol sa galit. Paano nakarating dito ang mga maruruming bangkay na ito? Ang kanyang galit ay lumaki lamang habang mas maraming kalansay ang sumugod pasulong. Mga lingkod, sirain ninyo ang mga kaawa-awang nilalang na ito kaagad. Isang anino na figure ang tumatakbo sa kaguluhan, tinatamaan ang mga kaaway ng may katumpakan. Sino ka? Hinihingi ni Tupol, habang tinatitigan ang figure. Isa ka bang necromancer, mula sa Oath of Defiance? Paano mo nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Inihayag ng anino ang sarili bilang si Sehayan, na kinokontrol ang katawan ni Hansa, na nagdadala ng dark magic, ng madali. Lumalim ang pagkainis ni Top. Hindi ka magsasalita ng kusa, hindi ba? Nangutya siya. Ayos lang, babaklasan ko lang ang ulo mo at magtatanong mamaya. Nagpakawala siya ng isang barrage ng mga pag-atake na batay sa dugo na bumabasag sa hukbo ng mga kalansay. Ngumiti si Sunghayan, habang ginagamit ang mga labi ng kalansay sa mga makeshift weapons, sa kanyang magic. Kaya, iiwan mo lang ang ulo ko, bulong niya, naaliw. Tingnan natin kung paano gagana ang plano na iyan para sa iyo. Kinuyam ni Tupol ang kanyang mga ngipin. Ang spell ay masyadong mabilis. Hindi ko ito maiiwasan. Sa sandaling iyon, iniharang ni Sean ang isa sa mga pag-atake ni Tupol. Natigilan si Tupol, nagulat. Mga reinforcements. Tanong niya, ang kanyang boses ay may halong pagkabigla. Pagkatapos, na may isang masamang ngiti, idinagdag niya, dumating ka sa tamang oras. Nai-report mo na ba ang ambusher? Sumigaw si Hines dalawang pabalik. Nagawa ko na iyan. Ang mga tagasunod ni Lord Varric ay nagtipon sa labas. Dumating ako dito muna upang tulungan ka. Ang ekspresyon ni Tupol ay napuno ng galit. Magandang balita, bulong niya ng mapanukso. Kung gayon, mas mabuti na maging kapaki-pakinabang ka. Ang Demolic, na ito ay sapat na malakas upang labanan kami. Kailangan naming bumili ng oras para sa reinforcements. Bigla, ang mas batang vampira na kumakatawan sa bida ay naglubog ng kanyang mga pangil sa leeg ni Tupol. Nagulat na lumingon si Tupol. Anong dugo? Sigaw niya. Nababaliw ka na ba, gago? Ang bida, sa pamamagitan ni Hines, ay nagcast ng dark magic. Dark magic. Nagulat na bulalas ni Tupol. Nagkakasundo ka laban sa akin. Paano nangyari ito? Ang kanyang boses ay naging desperado. Ihinto mo kaagad ang kabaliwan na ito. Sumigaw si Tupol sa takot habang ang kanyang lakas ay kumukupas. Paano ka makakainom ng dugo ng iyong sariling uri? Ito ay isang malaking kasalanan. Nililito nito ang iyong isip, sinisira ang iyong kaluluwa. Ang kanyang boses ay nanginginig habang bumagsak siya sa lupa. Hindi ito maaaring mangyari. Pinunasan ni Hines ang dugo mula sa kanyang mga labi at ngumiti. Nililito ang isip, ha? Well, mukhang gumagana naman ito ng maayos para sa akin. Isang system window, ang lumitaw, na nagpapakita ng skill acquired. Blood magic. Ngumiti si Insto. Ito ay kamangha-mangha. Sa bagong kapangyarihan na ito, ang pagbasag sa blood barrier, ay magiging madali. Sumingit si Hines. Wala tayong oras para doon. Kung gayon, babasagin ko ito. Sagot ni Hines, na may ngiti. Isang nakakabinging pagsabog ang Samira sa bubong ng libingan. Si Sean, na nakatayo sa gitna ng mga labi, ay ngumiti ng may kumpiyansa. Nahanap namin ito. Tumanggo si Hines, ang kanyang mga mata ay nanliit. Ito ang pinuntahan natin dito. Si Hines, na nakaturo sa kumikinang na bagay sa harap nila, ay nagsabi, ang pangalawang fragment of the Immortal King. Inabot ni Hines ito, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Isa pang fragment, kamangha-mangha. Habang ang kapangyarihan ng fragment ay umaagos sa kanya, naisip niya, kahit nasa main center, na nagsasala ng mga negatibong kaisipan, ang fragment na ito ay naglalaman ng masyadong marami.
Ibinuhos niya ang mental na kapangyarihan ng lahat ng mga clones sa kanyang pangunahing pagkatao. Bigla, isang malaking haligi ng dark energy ang sumabog sa kalangitan. Si Varric, na nagmamasid mula sa malayo, ay tumangala sa pagkamangha. Ano ang ulap na ito? Huli na ba kami? Natigilan siya habang ang kanyang tingin ay nakatutok sa lumulutang na kalansay na naglalabas ng dark energy. Ang silhouette na iyon, mukhang pamilyar. Nagutos si Varric sa kanyang mga sakop. Sugurin niyo ito. Ang mga vampira ay nagpakawala ng isang barrage ng mga blood arrows na tumatama sa figure. Lumaban si Hines sa dark magic, sinasagupa ang isa sa mga sumasalakay ng may nakakapinsalang lakas. Isang system window ang lumitaw. Skill evolution, regeneration, immortality, skill acquired, forbidden knowledge, personality status. Nag-arch si Hines. Samantala, ang mga Holy Paladins ay dumating sa labas ng sementeryo. Ano ito? Tanong ng isa, habang tinatakpan ang kanyang mukha. Usok. Apoy. Mukhang galing sa Anan Thursday. Umubo siya, nalunod sa dark energy. Bumaba si Tuscan, ang kanyang mukha ay grim, habang sinusuri niya ang abo. Babalik tayo. Hindi ito ordinaryong abo. Ano ang sasabihin namin sa Saint? Tanong ng isa pa ng may nerbiyos. Tumangala si Tuscan sa masamang energy pillar. Lahat, binabago nito ang lahat. Ang masamang energy ay bumagsak sa hangin, siksik sa kapangyarihan at pagbabanta. System notification. The rebirth of the immortal king is imminent. Si Hines ay nakatayo ng walang galaw, nalunod sa pagdagsa ng bagong lakas. Ito ay hindi kapanipaniwala, naisip niya, ang kanyang isip ay tumatakbo. Naging 5 ako. Hindi, 10 beses na mas malakas kaysa dati. Isang system window, ang lumitaw sa harap niya, na nagdedetalye ng kanyang transformation. New skills acquired, power of the immortal king fragment, rapid rank advancement plus 2/3 rank, secret dark magic energy amplification, traits gained, evil wisdom, unlocks insight into forbidden knowledge, unconditional understanding of dark magic. All secrets revealed. As long as my source remains intact, will endlessly revive. An unkillable existence, naisip niya. Ang dark energy ay umagos sa kanyang katawan tulad ng isang tidal wave, at pinakawalan ito ni Hines sa isang sumasabog na pag-atake. Ang mga tendrils of shadow ay sumugod patungo sa mga vampira na nakapaligid sa kanya. Ang mga mata ni Varric ay lumapad sa alarma. Ano ang usok na ito? Isa ba itong bitag? Ano ang plano mo? Isang sakop ang sumugod sa kanyang tabi. Milord, kailangan nating umatras at bawiin ang ating lakas. Bago pa man bumaba ang mga salita, ang dark energy ay lumamon sa buong sakop, na nagbuburst sa kanya sa isang iglap. Natigilan si Varric, nakatitig sa takot sa mga labi ng kanyang lingkod. Ito ay isang attack spell. Ang mga dark thorns ay sumabog mula sa mga anino, tumutusok sa dibdib ni Varric. Sumigaw siya sa sakit, ang kanyang lakas ay kumukupas ng mabilis. Si Hines, sa pamamagitan ng avatar, na si Hans, ay humakbang pasulong, ang kanyang malamig na tingin ay nakatutok sa pure-blooded na vampira. Mas malakas ka kaysa sa iba, sabi niya ng kalmado. Ngunit ngayon, wala ka ng iba kundi isang blood bag para sa akin. Kinuyam ni Varric ang kanyang mga ngipin, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hindi paniniwala. Saan mo nakuha ang gayong kapangyarihan? Talaga bang inabsorb mo ang fragment ng buo? Paano mo natagalan ang gayong kadiliman mag-isa? Ngumiti si Hines, lumalapit. Mag-isa? Tanong niya ng mapanukso, lumapit. Sino ang nagsabi na mag-isa ako? Bago pa man makasagot si Varric, naglubog si Hines dalawa ng kanyang mga pangil sa leeg ng vampira, uminom ng malalim. Ang katawan ni Varric ay nanginginig, pagkatapos ay naging limp, bumagsak sa lupa. System notification. Conditions fulfilled. Skill growth activated. Legacy. Minor blood. Legacy. Pure blood. Pinunasan ni Hines dalawa ang dugo mula sa kanyang mga labi, ang kanyang ngiti ay matalim at predatory. Isang pure-blooded na vampira na ngayon, bulong niya, tinatamasa ang sandali. Ang pagkaunawa ay tumama sa kanya tulad ng isang kidlat. Sa pamamagitan ng paglamon ng iba pang mga vampira, maaari akong lumaki ng mas mabilis. Tumawa siya ng madilim.
Hayaan silang maghintay sa akin. Lalolman ko silang lahat isa-isa. Pagkatapos ng ilang oras sa kagubatan, sumigaw si Rose Alicia na kailangan nila si Parita. Sa takot, tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Na may mga luha sa kanyang mga mata, nag-alaala si Rose Alicia na kung naroon si Lady Parita, hindi sana sila madaling sumuko sa kaaway. Sumagot si Parita, na nagsasabing si Varric ay natalo, ngunit nagbabalalaban sa pagpapawalang halaga sa kalaban na ito. Hinawakan niya ang natitirang dark magic, at nabanggit na ang mga fragments, ay naglalaman ng isang napakalaking halaga ng kapangyarihan, na nagpapahiwatig ng malakas na lakas ng kaaway. Habang ang araw ay nagsisimulang sumikat, hinimok niya silang bumalik sa base, nang mabilis upang humiling ng reinforcements. Sa ibang lugar, isang lalaki ang tumakbo sa mga kalye ng lungsod, sumisigaw ng mga sumpa. Nakasandal sa isang pader, hinihingi niya ng galit, hindi nila ako hahabulin hanggang sa huli, hindi ba? Sinisi niya ang lahat sa mga vampira, inakusahan sila ng kay-abangan bago sila sirain sa isang iglap. Sinumpa niya ang kanyang sariling pagkakamali sa pagtitiwala sa kanila. Mula sa mga anino, hinawakan ni Hines dalawa ang lalaki, hinahatak siya palayo. Isang takot na sigaw ang umalingaw mula sa eskinita. Samantala, nag-isip si Sung Hayen tungkol sa pag-iwan kay Han sa lungsod upang harapin ang mga labi ng Varlac. Inayos din niya para si Hines dalawang ay konektado sa isang minor merchant guild, upang ma-escort niya si Diana at ang kanyang kapatid sa labas ng lungsod.